Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So once again, maraming salamat po sa lahat ng tumutulong, sumusuporta at sumusubaybay sa ating mumunting channel, shout out po sa inyong lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Yusek Castro kasi po yung the previous day na kanyang meet the press, alam nyo naman, siyempre tanungan, pagbabalita ng magandang mga proyekto ng Pangulo, yung mga media, press corps, Malacanang, magtatanong sa ating butihing Yusek Castro, the other day. Kasi po talaga yung ito isang yung isa pong reporter dyan o journalist na taga, ewan ko, baka nakatira yan sa planet Mars, hindi po siya makamove on. Ito talaga, maka Duterte to talagang, ano ba to, minions ng mga tokmol na Duterte. Siguro, kilala nyo naman siguro yung nag-iisa dyan, na tanong ng tanong, out of topic, mga kababayan. Talagang gusto niyang, kumbaga sabi siguro ng amo niya, go fish. Mangisda ka, At yang si Claire ang kailangan nating mabutasan kasi si Claire Castro ang tinik sa ating lalamunan ng mga fake news na mga didi shit. Kaso mga kababayan, di po sila makaporma kay Yusek Castro So ako po siyempre fans ko naman yan. Yusek, peace tayo. Shout out kay Yusek. Joke lang. Nanonood din po tayo kay Attorney Claire dun sa kanyang batas natin ba yun, yung kanyang YouTube channel, At ganun din po, pag-uusapan natin mga kababayan yung pangbabalahura na naman ng mga Tsekwa, Kala ng mga Tsekwa, tayo ay busy sa nagdaang eleksyon, pinag-uusapan pa rin yung alyansa. Bakit nyo binibira ang alyansa na natalo? Really? Mga bubo? Mga tanga? Natalo daw ang alyansa. Kung natalo ang alyansa, bakit yung mga PDP non-winning senators ang tumakbo sa COMELEC at nagpapa-manual recount? Sino ba ang tumakbo sa COMELEC at nagpapa-manual recount? Di ba si Lucky Biloy o si Attorney Ezra Elito Torion, di ba? So nangyari dahil diyan abala tayo, abala rin po ang mga Tsekwa sa West Philippine Sea. Akala nila hindi natin silang mapapansin. Tandaan nyo mga kababayan, ano na ang sabi ng Pangulo? Hindi niya hahayaang yurakan ng ibang bansa ang ating soberenya. Yan po yung kanyang talumpati sa ika-127th anniversary ng Philippine Navy. Saludo po mga madam sir sa Philippine Navy. Congratulations. May bago po kayong 2 barko na galing sa Korea. Okay? So congratulations. Happy anniversary to the Philippine Navy. Ako din po fragman po ako kasi ROTC 2 years sa Adamson. Navy po ang Adamson, Navy. Reserve Officers on Training Corps. Di ba? Kung ituloy ko 'yon, siguro baka maging Brigadier General din ako. Meron bang ganon? Butaw ka lang. Ay, ganon. Okay, yan po ang pag-uusapan natin. Yung pangbabalahura ng mga Tsekwa sa ating BIFAR. Naku, ito na naman yung mga kababayan. Nakakagigil. Pero unahin natin ang butihing Yusek Castro ng Palace Press Officer at PCO. Kayo pong nangangarap dyan ng mga DD shit, ng mga tokmol na idol ng mga Duterte, hanggang mangarap na lang kayo. Hindi po nagko-courtesy resignation para kay Yusek Castro.
mga cabinet secretaries. Yung pong mga boss nila, oo, tulad ni Secretary J. Ruiz ng PCO. Pero hindi po si Yusek. Undersecretary nga si Yusek eh. O, di ba? Ngayon, depende na lang yan sa bagong boss. Kung tatanggalin si J. Ruiz, hindi satisfied ang Pangulo, baka madawit si Yusek, pero I doubt it. No? Sana wag nang gawing PCO secretary si Yusek. Mas maganda yung may babalahura sa mga DD shit. I like what she's doing. Lalong-lalo na sa pangbabara niya sa isang journalist. Journalist ka nga ba? Sa bagay, no? Pasensya naman po sa mga journalist, no? Mga marites din naman kayo, di ba? Yun nga lang, marites with profession. Mga professional marites. Ayan po kayo. Wag po sana kayong masasaktan, ha. Mga professional marites po, no, ang mga tawag ko sa mga journalist. Bakit professional? Mga ano yan, titulado, mga mass communication. Tingnan nyo, ha. Masscom. Maramihang marites. Oy, joke lang, peace. Walang pikon, ha? Joke lang po, ha? Baka may magdemanda sa atin ng libel. Di ba na mga mamascom kayo? In street word, maramihang marites. Ano po yung namarites natin, mga kababayan? Talagang bumigay na po si Attorney Claire. Bumigay na siya. Anong bumigay? Magre-resign na Tokis? Yay! Hindi po. Bumigay na dahil muang napikon na siya kay Eden Santos, yung reporter dyan sa Net25. Alam nyo na, sino may-ari ng Net25, di ba? Okay? So, dapat ako dyan, tanggalan ko na lang ng si Eden Santos eh. Tanggalan ko na ng pagiging Malacanang press corps eh. Dapat mag-vlogging ka na lang, Eden Santos. Ang tanong ba naman niya, tungkol na naman doon ito yung the other day, hindi yung yesterday, but the other day. Ang tanong niya kay Yusek yun na naman pulburon video, magpa-hair follicle test daw ang Pangulo. Ano sabi ni Yusek Castro? Paulit-ulit. Paulit-ulit ka, Eden Santos. Ha? Kami nagmo-move on na. Nandun na nga kami sa COMELEC. Ha? Nandoon na kami sa sinabi ng Pangulo na mag-courtesy resignation lahat ng cabinet secretaries saka mga appointees ng mga presidential advisors. Ikaw, paulit-ulit kasi ang laman ng utak mo. Ang laman ng utak mo, itlog. Bakit itlog? Zero eh. Diba? Ikot lang sila ng ikot doon. Ano ang sabi ni Yusek? Paulit-ulit. Hindi ka ba nahihiya, Eden Castro? Eden Santos? Hindi ka ba nahihiya sa mga katabi mo dyan ng mga journalist, mga professional? Yung tinutukoy mong hair follicle test, hindi mangyayari yan. Dahil yung binabanggit mong taong nagsasabi niyan, yung puganting Harry Roque, ay may sinabi noon tungkol sa pagpapadrug test ng Pangulo mong si Duterte. Isa ka bang bobo? Tatanong lang ha, Eden Santos? Kaya deserve mo yan na magpasabihan ka ng paulit-ulit. Pero siguro makapalampeslak mo, natawa ka lang. Pero kahiya-hiya yan. Ibig sabihin wala ka na bang ibang maitanong kundi paulit-ulit ka na lang? Rehearse? Ganyan ba bilang isang broadcaster, isang journalist, isang reporter? Paulit-ulit? Ay nakakasawa. Kung ako yan, mas lalo ko pang aasarin yan, papahiya yan eh. Yan lang ba alaman ng utak mo? Gaganunin ko yon. Paulit-ulit ka. Ano ka ba? Ikaw ba nagbabago, umaayong ka ba sa takbo ng panahon? Buti pa ang araw, nagbabago. Ikaw, paulit-ulit? Paulit-ulit? Walang laman yung utak mo kundi hair follicle test, drug testing? Come on, dude. Ano? Bokya ba laman ang ulo mo? Buti naman, deserve sa'yo yan. Kung ako nga lang yung kay Yusek Castro, baka iba pa nasabi ko dyan eh. Pwede ba lumabas ka na lang? Kung gaganunin ko talaga yon. Kung wala kayong sensible question,
ha? About sa programa ng Pangulo, o kaya sa isyong ito, na pang personal naman yung ginagawa sa Pangulo, hindi naman issue about his governance and the projects, o sa ibang mga gabinete, lumabas ka na lang. Palamuti ka lang dito, panggulo ka lang. O yan, nasabihan ka tuloy. Di ba nakakahiya yun? Diyan sa mga kasamahan mong Malacanang press corps, nakakahiya. O, ang tatalino ng mga nagtatanong, ang gaganda pa nila, yung iba. Ikaw, ha? Ano ka ba? Mahilig ka ba sa lollipop na damdam? Di ba may lollipop na damdam? O, wag naman yun ang palagi mong ilollipop. Ha? Nagiging damdam ka eh. Paulit-ulit, paulit-ulit. O nakita nyo, napahiya ka no. 'Di ba? Tinawanan niya lang pero it hurts. 'Di ba? Hindi ka nahihiya o wala kang kahihiyan kasi makapalang peslak mo. O nagtatanong lang Eden Santos ha. Kung ako sa iyo, wag ka nang magpakita diyan eh dahil wala namang alam yang utak mo, bokya eh, airhead. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. O ako din paulit-ulit. Talagang aasarin ko siya. 'Di ba? Nakakahiya ka eh. Umiikot na naman kayo sa hair follicle test, paulit-ulit talaga. Sino ba naman ang hindi maaasar dyan? Sinagot na kayo. Palagi nating binobokya. Bakit hindi mo intindihin yung sinabi ni Harry Roque? Si mismong Harry Roque ang nagsabi. Presidente po siya ng Pilipinas. Halal po siya ng taong bayan. Walang sino man makakapagdikta sa Pangulo. Ayun ang intindihin mo. Eden Santos. Nakaka-high blood ka eh. Diba? Ano kaya ito? Paano nakapasaya ng Mascom kung paulit-ulit din lang naman? Kung ako ang profesor mo, bagsak ka. Oo, pauulit-ulitin din kita sa subject ko. O, pag nag-enroll ka ng subject na ito, ako ang kukuha mismo nung kung nasaan ka para magpaulit-ulit ka hanggang mag-give up ka ng mass communication. O graduate ka ba nga talaga ng Mascom? Diba? Walang professionalism. Nakikibalita ka lang doon sa isang pugante, wanted, may warrant of arrest na tao. Bakit hindi mo questionin sustainable pa rin po ba ang 20 pesos na bigas? Ano na po ba ang ating sa NFA? Ano na po ang bilang ng mga sako ng bigas? Masustain po ba yan hanggang December o beyond that? Ano po ang update? Ganon. 'Di ba? Doon ka sa current topic. 'Di ba? O, ang tanongin mo, magkano po ba ang nagastos ng gobyerno doon po sa 18 wheelchair lift para po sa ating mga kababayang persons with disability? O, 'di ba? Ganon. O kamusta naman po ang kalagayan ng ating yung sa Tacloban, yung tulay o yung San Juanico Bridge o ano na po o yung reclamation po diyan sa Manila Bay sa DENR. Yun ang mga topic eh. Pero ikaw, hair political test sa Pangulo, gusto nyong italagang ipabagsakin ng Pangulo? Diba? Obserbahan niyo yung mga tanong niya, it points out about pagbira sa Pangulo. Akala naman niya tanga at bobo si Attorney Claire. Wey, nakaw. Matalino kaya ang aming Attorney Claire. Ha? Attorney Claire, shout out sa'yo. Okay, so ako po natutuwa dahil talagang at least kahit papano, Attorney Claire, pinatikim mo si Eden Santos. O, sa'yo Eden Santos, ha? Para naman tumalino ka, magbasa-basa ka, wag puro comics. Joke lang, peace, apologize, sorry. O, 'di ba? Yung comics, hyperbole po 'yun ha. O, gagamitin ko na yung palaging sinasabi ni Panelo, hyperbole lang. O, wag kang magalit ha, walang pikon. Sorry naman kung napipikon ka, 'di ba? Oh, pero congratulations po kay Yusek Castro, okay? Sana ganyan na lang, wag ka na i-promote. Ganyan na lang, Yusek, I like that. Okay. Pero kung ipo-promote si Yusek, mawawalan tayo ng taga-bira. Halabira. Halabira, 'di ba ganon? Oh, now, punta naman tayo dito sa kagaguhan ng Chekwa. No, meron po diyan ipinost ang ating magaling na spokesperson spokesperson for National Task Force for West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela. No, latest po yan na video na kung saan ito na naman pong Coast Guard ng China sinideswipe yung ating BIPAR na barko at winater cannon yung research vessel ng BIPAR.
Diyan po sa Pag-asa K2, malapit lang po yan sa Kalayaan Island na kung saan nandyan po sa ating Pag-asa Island. Grupo po yan, no? Gumasagawa po ng research ang BIPAR. Ang ginawa nitong mga hinayupak na Chekwa, akala mo pag-aari nila yung ating West Philippine Sea, naghahari-harian sila dyan, winater cannon po yung research vessel ng BIPAR at yung mismong barko ng BIPAR, sinideswipe po. Wala tayong magawa. Wala na. Basang sisiw na naman tayo. Kasi walang escort na Coast Guard. Wala man lang nagsubaybay. O yung Coast Guard, ano gagawin ng Coast Guard natin? Wala ring water cannon yan. Sabi nga ng isang political analyst, it's about time we do what they are doing to us. I-water cannon na rin natin sila. Pangulong Marcos, tama na. Sobrang-sobra na ang panggigipit, panghahayop ng China sa ating West Philippine Sea. Sa ating mga kababayan na Pilipino na nasasaktan dyan po, water cannon yan. Ano ang pressure niyan? Para po mataas pa yan sa bumbero. Yung host ng bumbero, water pressure, ang sakit niyan, titilamsik ka dyan. Ha? Malay nyo, nasiraan pa yung BIPAR, sinideswipe, tapos winater cannon. Napanood nyo naman siguro yung mga video paano winawater cannon yung Rory mission natin. Sugatan po yung mga nagro-Rory mission. Pero tayo, tameme lang, puro diplomatic talk, diplomatic protest. Bakit hindi nyo na rin lang i-water cannon ang mga hinayupak? Winater cannon kayo, kaya pinagtatawanan tayo ng Coast Guard ng Chekwa no? O ngayon, anong gagawin dyan ni Aimee Marcos? Ano ang masasabi ni Aimee Marcos? Ha? Anong masasabi ng mga Duterte minions? Diba sabi nung fake news vlogger nila, nagwa-water cannon din tayo? O diba? Nayari siya. Inamin niya, fake news maker siya. Pero I'm calling out Aimee Marcos. Mga Dutertes minions, Bato, Bongo, Marcoleta. Ayun winater cannon ng BIPAR. Kapwa ninyo Pilipino. Ano gagawin ninyo? Anong masasabi ninyo? Diba? Sabi nyo maka-Pilipino kayo. Diba? Yung mga slogan nyo, maka-Pilipino kayo. O ikaw Sara Duterte, pro-Philippines ka. Ano nangyari? Nasaan ang mga statement nyo? Lalo ka na Aimee Marcos, bakit walang moto proprio na hearing para dyan sa ginagawa ng Chekwa? Bakit hindi mo ipatawag ang Chinese ambassador? Diba? Wala. Sasabihin lang nila, hindi po namin trabaho yan. Trabaho po yan ng National Defense. Trabaho po yan ng Coast Guard. Pero pag Duterte ng usapan, yun, andun si Aimee Marcos. Madali pa siya sa pagsikat ng buwan. Opo. Okay? So yan po ginago na naman tayo ng mga Chekwa. Diyan po sa Pag-asa K2. Nandyan sila. Nang babalahura na naman tong mga hinayupak na Chekwa na ito. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye. God bless.